Maraming salamat sa lahat ng mga Filipino na sumuporta at nakiisa sa laban nina Dr. Lorraine Bedoy at Jeffrey Ka Eric Celes. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na pinamalas nina Dr. Bedoy at Ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan, at sa pagtatatag na mapayapa at matibay na bayan. Iyan ang mensahe ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte. Nagpakita siya ng suporta kay Ka Eric at Lorraine Bedoy sa kabila ng ginawang pagpapakulong ng Kongreso sa dalawa. Gayon din ang PMA graduates ay nagbigay ng suporta kay Ka Eric at Lorraine Bedoy. Ano kaya ang nasa isip ng mga kongresista lalo na si Congressman Acop na isang PMA graduates? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Congressman Acop. Sa dami ng mga netizens na galit kay Congressman Acop, yung actuations niya o mga statement niya sa House hearing na nagresulta sa pagka-contempt, pagkakulong ni Doc Badoy at kay Eric. Okay, sa dami ng batiko sa kanya, ang mga kapwa niya PMAers, dahil PMA graduate si Congressman Acop, class 1970, may mga pumapanig o dumidepensa sa kanila, kailang marami ang medyo dismayado. Isang dumipensa sa kanya si Mayor General Benji Magalong sa Baguio City. Dumipensa. Meron din, in a very respectful manner, matapang na nagsabi na maling-mali si General Acop sa ginawa niya kay Doc Badoy. Okay. Meron pong PMAer plus 1983 na vlogger, si Pinoy Survivor. Ito, ipanood ko sa inyo yung kanyang statement tungkol sa pagkakamali ni Congressman Acop kay Dr. Badoy. Yung sa kanya lang is inaano niya love of country. And then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement. Nagmingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya kinontempt siya Kinontempt siya Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka. Siyempre, kung ikaw, feeling mo, hindi ka sinungaling, at you're just be misunderstood. Ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress Buti pa nga, tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. So, yan po. Maling-mali si Sir. Kasi, pinaglalaban lang ni Doc Badoy yung karapatan niya to be heard. Na she asked permission to explain. Mamaya, you do not own the monopoly of love of country. So, yun na, nagkainitan. Kaya, ang mga tao naman na nanonood sa hearing, nainis kay Congressman Acop at ang dami nang nagsasabi na nawalan na sila ng respeto paghanga kay Congressman Acop. Ako rin, in a very respectful manner, I would say, nawalan ako ng paghanga kay Congressman Acop sa insidente na yan. But overall, okay pa rin. I hope na ma-realize ni Congressman Acop na medyo mali ang kanyang pinanigan. Sana mag-make up siya. Okay, panoorin natin ang iba pang sinasabi ni Pinoy Survivor, Sir Dan, sa kanyang vlog na sinasabi niya, pinapasalamatan niya mga vloggers, panalo ang taong bayan,
at in-explain niya yung pwede pang mangyari. Yung, di ba, may petition for habeas corpus sa Kongreso. Mayroon siyang magandang paliwanag doon na sana magkaroon ng desisyon yung Supreme Court kahit nakalabas na si Doc Badoy at ka Eric. Salamat Sir Dan sa inyong mga vlog. Lumitaw siya and then, ayan na, pinost na nila SAS, nila Laureta Chu, Crisette, si Crisette. Ano nga pala, clap, Crisette, no? Maraming salamat sa inyo, sa inyong sakripisyo sa bayan, ano? At lahat kayo. panalo yung mga tao, pero hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos, parang Fernando po. Hindi pa tapos. Kakalusin na kayo. You know, Congress, hindi i-correct ko yung binabalita kasi ng ibang vlogger, natakot ang Congress, inorderan na Supreme Court. Wala pa yung Supreme Court. Nag-file pa lang ng kaso. Hindi kaso actually hindi kaso. Petition. Habeas corpus tsaka certiorari man. So yung Supreme Court pag-aralan and then maggawa sila ng parang action kung kakatigan nila yung Congress o hindi. Kung sasabihin ng Supreme Court yung Congress, may power yung Congress, kaya tama lang yung mag-contempt sila, may contempt power sila. Pwedeng ganun na sagot ng Supreme Court. Or, pwedeng sabihin ng Supreme Court, Congress overstepped. They do not know the law. Yung mga ganun ba? They violated the Constitution. They violated the rights of Celis and Badoy. The Supreme Court, kung kahapon Monday ng hapon, pinail ni Attorney Roque, no? Ni Spox Roque, siya, magde-deliberate pa yung Supreme Court. I-schedule pa yan kung kailan. But since ang Congress na i-release na sila, parang Congress is hoping na maging moot and academic para hindi na mag-meeting ang Supreme Court. Ang pinapanalangin ko, pag-meetingan pa rin ang Supreme Court at mag-issue pa rin ng statement ang Supreme Court. Kung ano yung findings nila, kung ano yung tingin nila. Because kung ano yung pananaw nila, may impact yon sa Congress. So ang Congress nagsabi, sige, bibigay nga namin si Celis ng furlough, ng parang palalayain, leave, no? Palalayain ka ng in condition na kasi para puntahan niya yung nanay niya kasi parang masama daw ang ng nanay. So, humingi si Celis, Celis na pwede siyang bumisita sa kanyang nanay. Biglang sinasabi ng Congress na mga congressmen na matapang, may katwiran, ganun ba, na hindi pwede. Iurong mo na muna. Iurong mo na muna yung petition. Napakawalang yan ng natin, Congress natin, Sorry, mga honorable, pero napakawalang yan ng ginagawa nyo. Kaya abuso talaga kayo, Okay. Kaya nga marami sa amin nag-indicate na pumirma. Now, ang yata, 150 plus na. Wala pa doon yung hindi, nawawala pa yung mga pangalan namin, iba. Because hindi namin alam kung nasaan yung master list, yung origin, no? Yung iba sa amin, di alam kung nasaan. Basta sumulpot siya and then, sign ako, count me in. Ganun lang ang nangyayari. So, iba, kagaya ko, dinaan ko sa message. Dinaan ko sa isang upper class, na class 77, na laging pinagmumulan ng mga manifesto. So, ang tingin ko, sa kanya galing, nagsabi ko, sir, pirma mo, mo ako sir, sama mo ako dyan, pirma mo ako. Kasi lagi naman ako sumasali sa mga ganyan na manifesto. Tapos yung comply pa nga, nakakaya pa ako nag-comply pa sa akin si sir na Dan, nagawa na raw niya, sinamay pangalan ko. Tapos nakita ko, senior ko. After, kaya nga sabi ko,
Okay na ako. Happy ako kasi sabi ko, I take pride na I'm one of these PMA standing up for whatever yung sinulat doon sa manifesto. Ang haba, no? So, happy ako. Tapos nakikita ko yung mga kakilala. Uy, kita ko, ganyan. Si pati mga mista, nakita ko. Happy na ako kasi may pag-asa pa rin tayo. Okay. But does it end there? Hindi pa. Congress, hindi pa. Pinakawalan si Celis at saka si Doc Lorraine Badoy. Matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. Dahil babanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol! Paano yung may Supreme Court na papasok sa eksena. Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, hoy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws na you created in Soto law. At saka whatever laws pa na binabayan. Shellacking ang mangyayari. Talagang yung Congress maupakan talaga left right, parang sinampal, pak. So what? Judiciary kapantayan. Pero sino ba nag-interpret ng batas? Di ba ang judiciary? Kayo nag-create ng batas. Yun ang function ng Congress, mag-create kayo ng batas at mag-liquidate kayo. Mag-liquidate kayo ng walang resibo. Mga animal. Bad yun. Mali yun no? So, okay. Tapos, at least yung PMA na manifesto, it's a saving grace. Over and above dun sa kay Mayor Magalong na lumabas. Kay Idol Mayor ng Baguio, Idol. Lamang lang sa akin si Sir na isang paligo, 82 yun 83 ako no? Lamang siya na isang paligo. Pero, sabi ni Sir, matagal niyang, a true patriot, ito yung sa site niya, sa public servant, a true patriot champions truth and integrity above anything else. Agree, 100%, a true patriot champions truth and integrity above anything else. We are the champions. Mayor Benji Magalong attests to the patriotism of Representative Romeo Acop, P-Mayor class 70, if I'm right, no? He questioned the statement of Sunshine Media Network, International SMNI. Anchor Lorraine Marie Badoy on Love of Country during the recent and blah blah blah. I served directly under, ito na yung statement, I served directly under Congressman Acop for 8 years from Cordillera to Mindanao to NCR. I can personally attest to his sense of patriotism. Very good, as I am also attesting to your sense of patriotism, sir. In several occasions, he sacrificed his career and his own personal interest for love of country. Lalo, kagaya niyo, sir, kayo. Imagine yung mamasapa no na Board of Inquiry that you were the chairman. Ay, saludo ko because you were supposed to be the Chief PNP and it was promised to you already na, sige, Chief PNP ka, wag mo implicate si Pinoy. But you still came out with an honest to goodness na kung ano yung findings nyo. And Bato was there, no? Happy ako kasi sabi ko, hanap to mga, at least itong mga PMAR na to, mga snappy. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.